Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman, nagbabalik ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Another day, another kwentuhan session. Pag-uusapan na naman natin ang mga walang kwentang balita sa Pilipinas. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga hayop sa Pilipinas, mga animal, hayop na animal pa, mga buwisit, mga pabigat sa bayan, mga walang silbing, mga taga-gobyerno, mga switik at salot sa Pilipinas, sa bayang Sinilangan, mga bangag, mga pusher, mga adik, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, mga durobo, mga mangungumit, mga nangungupit sa pera ng taong bayan, mga nagmamalabis sa ating mga Pilipino at nagmamalabis sa kanilang mga kapangyarihan, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga buhay-buhay natin mga bossing? Buhay pa ba kayo? Dismayado ba kayo? May madismaya. Oo. Dismayado ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Huwag kayo masyadong madismaya. Sabi ko nga sa inyo, bagamat ilang taon pa, kasi 2026 na ito, 2027, 2020. So, ano na lang yan, a little more than 2 years na lang. Bagamat masalimuot, madilim yung pinagdaanan natin, ang lahat ng nagsisimula ay may katapusan din. Kalma lang. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, asaran lang yan. Asaran lang yan. Inaasar tayo, o di aasarin din natin. Ganun lang yan. Bawi-bawi lang yan, di ba? Pero bago tayo mang-asar mga bossing, mag-follow muna kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada official Facebook page. At subscribe din po kayo sa Boss Dada 2.0, ang ating isang YouTube channel. Mamaya pag-uusapan natin nangyari doon sa isang upload natin noong nakaraan. Oo, at syempre dito sa ating YouTube channel, i-follow din ninyo ang lahat ng mga banateros. Si Banat Bay, si Cocholi, si Boss Dada, syempre si paring RJ, Sir Jack, si Master Judea, si Jay Guevara. Follow nyo rin po yan. Syempre sila PH Update, sila PH News, sila Madarahog, lahat ng mga nagpapakita, nagbahatid sa inyo ng mga totoong reaksyon sa mga balita sa Pilipinas. Sabay kailangan na i-ano nyo yan. I-subscribe and i-follow nyo. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Oy, maraming mga nagpa-super chat at super thanks sa atin nung nakaraan. Maraming salamat sa inyo. Malaking tulong yan sa ating channel. Alam nyo naman, wala tayong sweldo rito. Alam nyo naman na tayo ay voluntaryong ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito. Bagamat napakadelikado para sa ating kaligtasan, napakadelikado para sa ating kalayaan, tayo ay naghahatid pa rin sa inyo ng mga komentaryo, mga reaksyon, mga walang kwentang reaksyon sa mga peking balitang nagkakalat sa sirkulasyon. Pag-usapan lang natin yung importante. Mga bossing, importante yung pag-subscribe nyo dito sa Boss Dada 2.0. Bakit? No? Kung matatandaan ninyo, di ba, kahapon may in-upload ako na video. Alam nyo ba na yung video na yun na in-upload ko, tinake down ng YouTube? Alam nyo kung bakit? It was taken down by YouTube dahil ginawa nating subject yung sinasabi ni Banat Bay, sinasabi namin sa inyo na yung mga videos na kumakalat ngayon, yung AI na tsumutsupa yung presidente natin, yung AI, hindi pala AI, yung video. Para sa akin kasi mukha siyang AI kasi napakahigpit ng YouTube, napakahigpit ng social media, Facebook, TikTok sa mga AI content. Okay, maraming mga nagsasabi na hindi AI ito, pina-check namin kay ChatGPT, hindi AI ito. Hindi kasi si ChatGPT ang proper authority to check if the content is AI or not. So ito kasi yan. Kumakalat yung mga videos na yan, and people were asking, why are you not sharing this? Hindi nyo kino-content. Ayun na nga, ginawa natin sample kahapon, kinontent natin yon. We put the image, siguro mga ilang minutes lang na nandiyan yung image sa screen. That video was taken down. As in, was taken down
Good thing dahil wala naman siyang hit, wala siyang violation sa channel natin, but it was taken down. Bakit? Yan yung sinasabi namin sa inyo, sobrang delikado na may mga nagsisirculate ng ganitong mga information, and then when you pick up that information, you post it, yung pinaghirapan mong channel mo, yung pinaghirapan mong Facebook mo, napakarami mong followers, iti-take down nila yan because of that. And true enough, my content yesterday was taken down. So what I did was yung yung aking content na yan, I re-uploaded it, tinanggal ko yung part kung saan nandoon yung picture, yung screenshot noong humihigop yung doon sa video. Nung nire-upload ko, ayan, hindi na na-take down. So ibig sabihin, patibong talaga yan. Yung mga inilalabas na video nitong mga kasamahan natin sa pakikipaglaban, hindi ko talaga alam kung kasamahan ba natin talaga sila o ano sila, kasapakat sila ng kampo ng kabila para ma-take down yung mga channels ng mga maiingay sa katiwalian sa pamahalaan. Ilan na sa inyo ang mga na-violate, nagkaroon ng violation yung kanilang mga social media accounts dahil sa pag-share, pagpo-post na itong kumakalat na video at saka mga still photos, screenshots ng mga ng mga sequences diyan sa video na yan. Kaya nga kami, sabi namin napag-usapan namin yan mga banateros, na sobrang delikado talaga nitong ginagawa nila kasi they're gonna put something in circulation, tapos when you share it, wala na. So ito ang problema, hindi naman yan isi-share ng mga loyalista, tama? Ng mga dilawan, hindi nila isi-share. Why? Because masasaktan sila dyan. So mag-share niyan, sino mag-share ng mga videos and ng mga chumuchup-chup na mga video na yan na nagpapatira siya sa tumbong? Ang mag-share niyan, Duterte supporter. Ang mag-share niyan, mga Duterte vloggers. Ang mag-share niyan, mga DDS. Ano mangyayari kapag lahat ng mga DDS share yan? And nakatag yan sa Meta, nakatag yan sa Google AdSense, o sa Google, nakatag yan sa TikTok na na AI. Anong mangyayari? Di lahat ng mga DDS, lahat ng mga mag-share na DDS, di mawawala ng boses. Bakit? Siyempre, matitake down yung kanilang mga account, magkakaroon ng violation. Pag nagkaroon ka ng violation, bawal ka magganito, bawal ka magganyan for a specific period of time. Kaya sobrang delikado niyan. Kaya naman sana, ako lang, panawagan ko lang dun sa, kung talagang kakampi kayo, huwag kayong nagsisirculate ng mga peking mga video. Huwag kayong nagsisirculate ng mga peking mga informasyon dahil dahil nga may followings kayo, dahil malakas ang boses ninyo, naniniwala yung mga nanonood sa inyo, mapapahamak sila. Ang problema niyan, kapag karamihan ng mga Duterte supporters, vloggers, nag-share niyan tapos na-take down yung kanilang mga accounts, di wala nang DDS sa sirkulasyon. Ang nasa sirkulasyon na lang, mga bossing, yung mga loyalista at saka mga dilawan na hindi mag-share niyan dahil alam nila yung alam nila yung bawal at saka yung hindi sa social media. Kaya nga minsan nagtataka talaga ako Ito bang mga ito na kunyari bumabatikos kay Bongbong pero hindi binabanatan si Romualdez? Totoo kayang mga kasamahan natin ito o baka mga pain patibong ito at mga double agents ito? Uso ngayon yung mga double agent, ha? Ingat-ingat. Ingat-ingat sa mga double agent, ha? Kasi talagang sa panahon ngayon, marami na talagang nagbi-blend in. Sa grupo ng malakas, meron dyan papasok, tapos makikisama, and then from the inside, susubukan niyang magkalat ng kasiraan. Hanggang sa from the inside, sabi nga nila, divide and conquer. From the inside, gagawa ng division yan. Mahahati, tapos magkakaroon na ng pagkakawatak-watak. Mag-ingat tayo dyan. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, kaming mga banateros, pinipili talaga namin yung mga ilalabas namin sa hindi. Sumubok ako kahapon Yun mismo ang content ko kahapon, tapos na-take down yung ating yung ating mismong content na yon. Kaya ni-re-upload natin yung kanina na marami nagtatanong sa akin, boss, di ano nangyari dun sa isa mong upload, bakit natanggal? Yun ang rason kung bakit natanggal. Ang rason kung bakit natanggal, pinakita ko ng maikling oras lang, minuto ko lang na i-release dyan sa screen yung photo na yung sumisuyop siya. O kita nyo as in, nung una dumilaw lang siya, biglang naging pula, tapos automatic removal. Mabuti na lang, nakalagay doon sa paliwanag na maaaring hindi ko daw alam na bawal yung picture na yun.
Kaya hindi daw nila ako lalagyan ng strike. Imagine kung nilagyan nila ng strike, 90 days yan. 3 months yan na naka-strike yung ating channel. Pagka may strike yung channel mo, hindi na yan mapapanood ng mga hindi mo followers. Yung mga halimbawa, ikaw lalabas 'di ba pag nagche-check ka sa YouTube mo, may mga videos na nire-refer sa iyo. Hindi mo naman sine-search pero sa wall mo may mga videos na ready na i-click mo na lang. Kapag ka naka-limited ka or nakapula ka or meron kang strike, hindi na lalabas yung mga videos mo sa screen ng mga followers mo at hindi mo followers unless isi-search nila yung mismong page mo. Halimbawa, isi-search mo yung Boss Dada TV. Doon mo lang makikita yung mga uploads pero hindi na siya i-offer. Hindi na siya i-offer. So kung halimbawa ako, hindi naman ako mahilig sa politika, bigla akong may naklik na isang political. So kapag nag-click ka kasi ng political, si YouTube magbibigay na sa'yo ng mga parehas na mga videos. Syempre kung ako hindi naman ako subscriber, tapos biglang nakita ko yon, hindi ako kilala, kinlik, naagustuhan niya yung yung aking boses, ganyan, yung pagiging yummy ko, nagustuhan niya. O di magsusubscribe siya, mag-share siya. Edi nakatulong yun sa channel natin. Pero kapag hindi na in-offer ni YouTube yan, babagal talaga. Babagal talaga yung paglago ng ating channel. Pag bumagal yung paglago ng ating channel, hindi natin marireach yung mga hindi nakakaintindi ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. So napakahalaga mga bossing na maging mapanuri tayo sa ating mga sinishare. Kaya nga hindi ba nakikita ninyo si Goddess Libiran biglang inaaway? Bakit biglang inaaway mo si Goddess Libiran? Wala namang wala namang ambag yan sa korupsyon sa Pilipinas. Sabihin na natin, let's say for example, meron kang alam na konting katarantaduang ginagawa ng tao na yan. Enough ba yan para i-expose mo? Na hindi naman makakatulong yan sa kausa natin. Siyempre, doon sa makakatulong sa kausa natin, ano ba yun? Flood control project, tingnan nyo nangyari. Hindi ba nagkagapangan dyan sa Kongreso? Ano nangyari doon sa mga impeachment complaint? Wala na. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, divided na yung tao. Yung tao, ang dami ng masyadong mga issues na sinasakyan. Biglang magpapalabas pa. Ito pang mga kasamahan natin sa kausa. Kasamahan natin sa grupo. Magpapalabas pa ng mga kung ano-anong putang inang mga chismis na hindi naman makakatulong sa pang-araw-araw na buhay natin. Hindi naman natin sinasabi na itigil nyo na yan. Ang sa akin lang, sa amin lang, wag muna ngayon. Pwede na yan sa susunod. Kapag kasi Inday Sara na presidente, mag-away-away na tayo, okay lang. Kapag nawala na sa posisyon yang si Marcos, yung anak niya, tsaka yung pinsan niya, mga magnanakaw sa lipunan, matanggal na yan sa sirkulasyon. Mawala na yan sa kapangyarihan yan. Sige na, maglabasan na tayo ng mga chismis. Mag-away-away tayo. But for now na sobrang tindi ng laban natin, for now na sobrang tindi ng bakbakan, sobrang tindi ng gapangan, at sobrang tindi ng mga propaganda laban kay Inday Sara, hindi natin afford na magkawatak-watak sa ngayon. Kailangan maging solid tayo, maging matibay tayo. Isa lang ang direksyon natin. Hindi pwedeng putang ina, puro ka stopover. Hindi pwede, kailangan makarating tayo sa destinasyon. Nakakabwisit kaya yung ganung biyahe. O pag sumakay ka ng bus, papunta ka sa isang lugar, ang layo-layo ng anong lugar, stop pa ng stop yung putang inang bus. Nakakabwisit, hindi ba? Hindi ka nakakarating sa destinasyon mo agad dahil ang dami mong side trips. So itigil na muna natin yung mga side trips na yan. Kung may issue kayo sa isang tao, may issue kayo sa isang taga-gobyerno, hanggat hindi naman yan involved doon sa talagang kausa natin na i-expose ang katiwalian sa Pilipinas, wag na natin munang bigyan ng attention yan. Doon muna tayo sa ating issue na na flood control scandal and all. Yung mga pagpapatunay natin, whether addict ba presidente o hindi, I believe, since 2022, Banateros believe na addict yan. Hindi ko na kailangan pa na napakaraming prueba, hindi ko na kailangan pa napakaraming videos, hindi ko na kailangan pa napakaraming mga kung ano-anong napakahabang mga transcript just to prove na addict. Ako, para sa sarili ko, addict talaga yan. Sinabi ni Pangulong Duterte, addict yan. Sinabi na nung kapatid, addict yan. Sinabi na nung mga nakakasama nila, mga malalapit nilang mga kakilala, na naka-banding nila, naka-jamming nila, addict yan. So hindi na natin kailangan pang ng sobra-sobrang pruweba dahil katulad yan, yung nilalabas nyo na video, nakasama yan sa mga channels ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Ginamit ba yung video na yan para patunayan doon sa Committee on Justice kahapon na adik ang presidente?
O, yung video ba yan, nang lumabas yung video na yan, na yung mga politiko ba, yung may mga say na mga tao ba, pinush nila na magpa-drug test si Bongbong? Hindi naman. Di ba? So, ibig sabihin, alam na natin yan matagal na, wala nang epekto yan. O kung halimbawa, bakla siya, nagpapatira siya sa puwet, tsumutsupa siya ng mga lalaki sa ibang bansa, anong ano nun? Impeachable offense ba yun? Hindi, sa akin lang Hindi naman sinama sa grounds for impeachment yan. Kung yung drugs nga, obvious na na-addict yan Kasama na sa mga articles of impeachment ng mga nag-file ng kaso, hindi pa na-push through yung impeachment, eto pa kaya. So, anong plano natin gawin? Siraan natin si Bongbong sa taong bayan. Sirang-sira na, negative 5 na nga yung negative 30, negative 3, yung kanyang satisfaction and trust rating. So, hindi na effective yan. Alam na ng taong bayan. So, hindi mo na masisira yung sirang-sira na. So para sa akin, ano na lang, yung ilalabas natin ng mga issue, kailangan yung siguradong-sigurado, tsaka talagang lalatay sa kanila. Walang hiya yung mga yan, walang mga modo yung mga yan, mga walang kaluluwa yung mga yan. So yung mga inilalabas ninyo, na mga kung ano-anong kasiraan nila, putang ina, alam na ng taong bayan yan. Siguro, i-shift na natin sa ibang bagay. Yung ating attention, i-shift na natin sa pagmumura sa mga putang ina niyan, sa pagnanakaw. Yun ang dapat na nating i-expose na natin yung mga congressman na talagang kailangan i-abolish na yan dahil nagiging abogado na sila ng mga magnanakaw sa gobyerno. Mga ganun. Yung mga ganyang kasiraan, may putok yan, may angit, may buni, may hadhad, may balakubak yan, o kumakain ng tai yan during his free time. Putsang ina niyan. Wala, hindi yan talaga, hindi yan magiging ng traction. Ang makukuha mo lang dyan, chismis, ma-feed mo lang yung hunger ng mga kababayan natin sa chismis. But we're not actually winning. Wala tayong naipapanalo. Si Inday Sara, patuloy pa rin nilang binubugbog. At eto na nga, yung Senado at saka yung Kongreso, binababoy at binobola pa rin tayo harap-harapan. So yun yung dapat nating i-content at i-expose. Well, wala naman kaming paki sa mga i-content ninyo. Kaya lang, wag na lang sana tayo mandamay. Punta tayo sa issue ng impeachment. Pumunta na tayo sa issue ng impeachment. Ang impeachment daw ni Bongbong ay insufficient in form and substance. So, di ba sinabi naman na natin yan sa inyo. And sinabi naman na yan. Sinabi na rin yan noong mga nag-analyze noong mga nakaraan na itong si Erice mismo ang nagsabi na itong impeachment complaint na itong abogado na De Jesus. Hindi ba yabang-yabang magpa-interview noong nakaraan yan? Pa-English pa yung kupal na yan. Di ba sinabi sa inyo ni Erice, walang mangyayari dyan. I've been in the Congress for a long time. Walang mangyayari dyan. Kasi nga yung mga ebidensya niya, news clippings. So walang mangyayari, papatayin ng committee ni Luis Tro. O Luis Tre, o yung itong babaeng nanlilimahid na congresswoman ng Batangas na mukhang ulul na ulul kay Romualdez. Wala talaga yan. Tapos sinabi na nga sa inyo na itong abogado na ito rin yung abogado doon sa disbarment case ni Glenn Chong, na ito daw si Glenn Chong ay pinadidisbar nito. Hindi daw alam hindi daw siya tao ni Lisa Marcos, pero ipinagtatanggol niya si Lisa Marcos sa kaso ng disbarment ni Glenn Chong. So aside from that, yung nag-endorso daw na party list representative stalwart, follower or kasapakat kasama ng isang partido na nagtatanggol kay Bongbong. So alam niya na hindi magtatagumpay yan. Itong sa Makabayan naman, nakita naman natin, malamya talaga. Ginawa lang naman talaga nila itong impeachment na ito para masabi lang that they filed an impeachment against the president. Kasi yun ang binabato natin sa kanila. Reklamo kay Inday Sara, tapos hindi nyo nirereklamo si Bongbong. So ngayon, nag-usap-usap itong mga ulaga na ito. Kunyari, sige na, mag-file kayo, tatanggapin namin. Tapos, papatayin din natin yan. Merong 1-year bar rule. O, patay na ngayon. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-file ng another impeachment complaint kay Bongbong Marcos for the next 365 days. Sa 2027 na ulit pwedeng mag-file ng impeachment. So, pwede na silang gumawa ng kabulastugan ulit, pwede na silang magnakaw ulit, pwede na nilang ulit ubusin ang pera ng taong bayan at linlangin ng mga Pilipino. Kayo naman kasi, ba't hindi nyo naman itinuloy yung impeachment na
na na i-final. Paano mo itutuloy yung impeachment na i-final? O si Kiko Barsaga na nag-iisang matapang na congressman na lang diyan para magsulong nito, suspendido. Tapos ito naman si Leandro Libiste na hindi ko alam kung ano ba talagang plano niya sa buhay, ang hilig mag-ingay tapos biglang bumibitaw. Inconsistent. Di natin natutuwa tayo sa ginagawa niya na paglaban. Kaya lang, kailangan kasi kapag sinimulan mo, tatapusin mo. Hindi pwedeng sisimulan mo yung isang laban tapos magpapapressure ka. O sige, diretsuhin na natin. O umatras si Leandro Lebiste para i-endorso yung yung impeachment. Neto nila Mike Defensor na sana ang lakas-lakas niyan. Oo, pero sabi din naman ni bakit hindi na lang yung mga Duterte nag-endorso? Hindi nga kasi ganun ang mga Duterte. Huwag na naman natin isisi sa mga Duterte ito. Kasi nga hindi sila ganun. Hindi naman nila gustong magbitaw si Bongbong Marcos. Ang gusto lang naman nila, maging accountable siya sa lahat ng mga pinaggagawa niya. Na may issue ng paggamit niya ng droga, magpa-drug test siya. Hindi talaga yan susuportahan ng mga Duterte kasi magmumukhang self-serving ang impeachment complaint na yan. Kaya talagang wag nyo, ilabas yun na sila dyan. Okay, so sabi rin naman nito nila Mike Defensor when we last talked to them, sabi naman nila na wala rin kasing silbi Bosdada pustahan tayo yung dalawa na yan, madidismiss. Itong sa amin, kahit gaano kalakas ito, kahit gaano kadami yung ebidensyang dala-dala namin, hindi naman tatalakayin yung ebidensya Hindi naman kami maglalabas ng ebidensya dyan sa Committee on Justice ng Congress So, gagawa lang ng alibay yung mga yan. Dahil nga nakita namin kung paano nila pinressure yung Batang Libiste. Nakita rin namin kung paano nila pinipressure si Kiko Barsaga. Chilling effect talaga yung mga ginagawa nila dyan. So talagang walang susuporta. At nakikita mo naman, itong mga nasa Committee on Justice, sa tila mo, nagiging abogado na talaga sila ng mga kawatan sa gobyerno. Kaya whether i-endorse ni Libiste ito or not, mamamatay ito dyan sa Committee on Justice. Yun na nga yung sinasabi natin nung tinanong tayo nila Chelo Magno, ba't hindi kayo mag-file? Gago! Kung magfa-file ka, mamamatay lang. Mag-file ka sa kahit saang ahensya ng gobyerno sa sobrang laki ng ninakaw nila. Bayad nila lahat yan, hindi magpupustro or hindi magpo-progress. Ang pag-asa na lang natin, sampahan ng kaso itong mga hudas na ito pag wala na sila sa posisyon. Kapag wala na silang kapangyarihan para magnakaw at gumamit ng pera ng taong bayan para ipanglagay dito sa mga ahensya ng gobyerno na pwede tayong magreklamo ng mga pagnanakaw nila, doon lang tayo mananalo. But sa ngayon na nandiyan pa sila sa posisyon, sa ngayon na sila pa ang makapangyarihan, wala tayong magagawa. Wala talaga tayong magagawa. Ayan na. Wala tayong magagawa. Oo, wala tayong magagawa mga bossing. Talagang lahat ng mga ang pinakamagagawa na lang natin is to expose them, i-convince ang lahat ng mga Pilipino na ito ang mangyayari pag bobo kayo. Ito ang mangyayari kapag tatanga-tanga kayo. Ito ang mangyayari kapag putang ina ninyo nagpabayad kayo sa mga politiko. Ito ang mangyayari sa bayang Pilipinas. Nanakawan kayo, wala kayong kapangyarihan. Yung ilang buwan na kampanya na binobolan nila kayo, tas tanggap kayo ng tanggap, nag-watcher pa kayong mga poki ng ina nyo sa mga magnanakaw na politiko na ito. Tingnan mo, ilang taon nilang aabusuhin ang karapatan ninyo. Ilang taon nilang nanakawin sa inyo. So, ang kaya na lang natin gawin, dahil hindi naman natin mapapakulong sa panahon na ito yung mga buwaka ng ina niyan, i-expose hanggang pagdating ng kampanyahan, ikampanya natin na wag nang iboto yung mga yan. Yun ang focus natin ngayon. Pakinggan natin tong pag-dismiss o pagbasura ng Congress sa impeachment na dalawa diyan sa Committee on Justice. Daw in substance, kaya't binasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero git na komite, hindi pa patay ang impeachment laban sa Pangulo. Nasa front ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. The impeachment complaint of De Jesus, insufficient in substance. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint, insufficient in substance. Insufficient in substance. Ano ba nangyari rito sa Committee on Justice? Meron lang silang yung grounds for impeachment. Yung grounds for impeachment, may mga ebidensya kasi yan. When you cite a ground, may mga supporting evidence yan.
Nakita nyo ba dito sa Committee on Justice na nagpresenta sila ng mga ebidensya? Walang ipininisintang ebidensya. O, pinag-usapan lang diyan sa ano na yan, sa kwarto na yan, kung pwede ba talagang gamitin na grounds for impeachment ito. So lahat ng mga grounds for impeachment nila, sinabi nitong mga ito without even looking at the evidences. Insufficient informant substance. So, anong silbi nito? So, walang silbi. So, ipinakikita lang natin sa inyo na kaalyado na nila itong mga nag-file ng impeachment. They just expose themselves as lawyering for Bongbong Marcos. Again, tinatalakay dito, yung unang tinalakay dito na nag-level up itong itong kaso na ito, impeachment. Una, yung sufficient ba siya inform? Sufficient ba siya inform? Ano ba yung inform? 'Di ba nilagay na ng Supreme Court yung guidelines paano pagka i-file mo yung impeachment, kailangan may mag-endorse na congressman, kailangan tanggapin ng Secretary General, dadalhin sa opisina ng Office of the Speaker of the House, and then ikakalendar yan, tapos dadalhin yan sa Committee on Justice, then Committee on Justice yung sasabi whether sufficient siya in form and substance. So doon sa sufficient in form, lumusot siya. Pero doon sa sufficient in substance, doon sa yung sinasabi nga ni Erice na yung grounds for impeachment, kailangan mong patunayan na itong mga reklamo mo ay impeachable offense talaga. Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo, nakakatawa talaga dito isinama yung drug addiction ni Bongbong Marcos doon sa impeachment complaint nung De Jesus. Tingnan ninyo kung sino yung nag-o-oppose doon. Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, tinan mo si Leila de Lima, miyembro yan ng Makabayan. Miyembro yan ng Makabayan Black. Yung Makabayan Black nag-file ng impeachment kay Bongbong. Tapos siya mismo yung kumu-question doon sa impeachment, na grounds for impeachment ni De Jesus. At sinasabi niya na ang haka-haka patungkol sa paggamit ng droga ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw impeachable offense. Hindi daw grounds for impeachment. Anak ng tinapay, gusto mong ipa-impeach si Bongbong nung grupo ninyo, tapos yung isang grupo na nag-i-impeach kay Bongbong, hindi mo sasang-ayunan yung grounds for impeachment niya? Bigla mo hindi sasang-ayunan. Mahirap kasi kapag drugs ang usapan, hindi ba? May kaso ng droga ito si Leila de Lima. Nandi umano, parang pinagbebenta niya ng mga droga yung mga nandoon sa Bilibid. Ito yung although na-dismiss na itong kaso niya, na-acquit na yata siya. Pero ang alam ko nga, 'di ba, pinapa-reverse ng Court of Appeals yung pagpapalaya sa kanya. Kasi parang hindi yata tama yung proseso. But anyways, yun ang binabato sa kanyang sumbong or binabato sa kanyang bintang na ginamit daw niya yung mga inmates para maging mga drug lord para mapondohan yung kanyang Senate bid o yung pagtakbo niya sa Senado. Droga. Kaya ngayon pinagtatanggol niya. Sabi ko, siguro talagang baka nga totoo yun, kasi tinan mo, pinagtatanggol niya yung paggamit ng droga ni Bongbong. Tapos ginagawa pa nilang bayani yung Kian de los Santos na namatay sa war on drugs dahil runner daw di umano. So talagang ibang klase. Pero dito pa lang mahalata mo na talaga na yung Makabayan Black, hindi talaga sila seryoso doon sa final nilang impeachment kay Bongbong Marcos, kasi nga hinaharang nila yung impeachment Hinaharang nila yung impeachment ni De Jesus. Dapat nga makakatulong yung impeachment ni De Jesus, kasi ang mangyayaring kung parehas na impeachment nila yung lumusot, yung grounds for impeachment pwede silang mag-merge Yung kaso nila pwede nang i-combine Yung mga ebidensya nila pwede na nilang i-cross-reference di ba? So magiging malakas sana. Paano magiging malakas? Yung nagfa-file ng impeachment, pinababasura yung isang nag-file ng impeachment. Tangina niyan. Sabi ko, ginawa na naman tayong mga tanga. Ginisa na naman tayo sa sarili natin mantika. Parehas nang ibinasura ng House Committee on Justice matapos ideklarang insufficient in substance. Ibig sabihin, hindi napatunayan ng dalawang reklamo sa komite na may impeachable offense si PBBM. Sabi ko sa inyo noong nung naglabas ng ruling ng Supreme Court patungkol sa pag-junk ng impeachment ni VP Sara, noong ang Senate merong motion to dismiss sa impeachment complaint or impeachment proceedings na pumunta sa kanila,
Ang ingay nung makabayan, as in, ang ingay-ingay nila, talagang laman sila ng lahat ng payagan, putang ina, iyak dito, iyak dyan, rally dito, rally dyan. Nagngangangal-ngal, naghahalhal, bumubula ang mga bibig nila. Pero dito sa Committee on Justice, noong dinismiss or noong ibinasura yung kanilang impeachment complaint kay Bongbong Marcos, wala ba, okay lang, nonchalant lang sila. Magbigay lang sila ng comment statement na generic, pero nakita mo na hindi na okay lang sa kanila. Kasi nung kay Inday Sara talagang putang ina, ang mga BP nila ang tataas eh. Kumukulo ang mga bumbunan talaga nila eh. Pero nung binasura itong kaso ni BBM, itong impeachment kay BBM, nung binasura, parang tinanggap lang nila ng ganun-ganun lang, hindi na sila nakipagtalo eh. Hindi na sila halos na ipagdebate eh. Parang dumidepensa lang sila ng konti eh. Para alam mo yung boksingero nakatali yung kamay. Pumasok sila sa isang ring, nakipag-boxing sila, pero putsang ina, isang kamay na nga lang yung ginagamit pansuntok. Yung ano pa, less dominant pa na ano na kamay yung pansuntok nila. So talagang hindi sila lumaban. O dito pa lang malalaman mo na talagang wala ito. Muro-muro lang to mga impeachment na to. Ang unang reklamo, yung inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. 42 ang bumoto na ito ay insufficient in substance, isa naman ang tumutol at 3 ang nag-abstain. Kasama sa naging basihan ng reklamo ang unconstitutional na paglipat sa halos 90 billion pesos na sobrang pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Tingnan mo yan na lang sa PhilHealth eh. Ang sinasabi dito ni Chua, dapat makulong lahat ng presidente dahil may mga unprogrammed appropriations din naman sila at may mga ganito din naman silang ginawa nun. Ang problema kasi, Chua, yung mga unprogrammed, kung meron man kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala eh. Walang mga unprogrammed appropriations, walang insertions, walang si Pangulong Duterte, walang insertions, walang amendments, wala, lahat nasa NEP. Ang problema kasi, kung meron man nung mga nakaraan, hindi katulad nito na talagang ninakaw, binulsa eh. Mantakin mo, kinuha mo yung pera ng PhilHealth, inilagay mo sa isang tulay na napondohan na. Utang ina, anong tawag dun? Pinondohan na yung tulay na yun noong 2024. Tapos, pinondohan pa ng 2025. Putang ina, hindi pa natuwa sa pondo na 2 taon na, kumuha pa sa PhilHealth para ipondo ulit dun. Yun yung masama eh. Yung ginamit, yung, kumbaga na hinanapan ng loophole, yung batas. Tapos ginamit sa pagnanakaw, yun ang masaklap. Hindi naman masama yung batas eh. Hindi naman mali yung batas yung halimbawa meron kang ekstrang pera. Na pagsiservisyohan mo naman yung tao, may extra kang pera. Yung pera na yun, according sa batas, pwede mong kunin at ilagay mo sa ibang mga proyekto. Eh maganda naman sana kung halimbawa itong pera ng PhilHealth na kinuha nila, inilagay nila sa sa parehas na departamento, let's say sa health. Pinandagdag sana nila ng mga ospital, pinandagdag sana nila ng mga hospital beds. Okay man lang sana, ay hindi ilagay mo sa tulay. Ang masaklap nun, inilagay mo siya sa tulay na napondohan na ng 2 taon. So kung pinondohan na ng 2 taon yung tulay na yan, dapat 2 tulay na yung nagawa natin. Putang ina yan, kumuha ka pa ng pera dito, inilagay. Anong tawag mo dyan? Hindi pag nanakaw yan. Ang punto rito, hindi yung batas na nagbibigay ng legality doon sa hakbangin na yun eh. Ang punto dito, ginamit yung batas para magnakaw eh. Kaya nga sinabi ng Supreme Court eh, na ibalik niyo yung pera. Kasi maling-mali yung ginawa ninyo na kinuha nyo yung pera from this office, inilagay nyo sa hindi naman konektado. Tapos ang masaklap nun, napondohan na yan ng 2 taon, tapos binadgetan na yan taon-taon, tapos kinurutan nyo pa yung isang ahensya na bulok na nga yung sistema nila, kinurutan nyo pa ng pera, tapos dito nyo pa kunyaring inilagay. Yun yung mali doon eh. Yun yung impeachable offense doon. But the move itself, yung pagkuha ng pera from this to going to somewhere, nasa batas nga naman daw yun. So hindi yung batas ang pinag-uusapan nito, yung paglabag doon sa batas na yun, yun ang usapan natin eh. Pero sa debate ng mga mambabatas kahapon, ang naging puna, walang recital of facts. Masyado raw nakabase sa hearsay at media reports at kulang sa personal knowledge ang complainant. Ngayong araw, naging madugo ang pagbusisi sa ikalawang impeachment complaint na inihain ng Bayan at Makabayan Bloc. May 3 inilatag na acts of betrayal of public trust. Pero para sa minority leaders, ang ikatlong alegasyon kung saan inaakusahan si PBBM na may kinalaman sa kickbacks at budget insertions sa national budget ang pinakamalakas na ground for impeachment. Malinaw daw itong betrayal of public trust, pero yan ay kung mapatutunayan ni dating Congressman Zaldico ang alegasyon.
Ayun na nga, paano nga papatunayan ni Zaldico yung aligasyon kung pinatay nyo na yung kaso? Wala pang mga ebidensya, hindi nyo pa nababasa yung mga ebidensya kasi yung mga ebidensya niyan, mali-malita daw, ang daming ebidensya niyan eh. Hindi nyo pa nababasa sa loob ng isang araw, nalaman nyo na insufficient in substance yan? Unless talagang doon na papunta yan, papatayin nyo talaga yan, moro-moro lang yan, walang pag-asa yan. Given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. It's direct personal involvement in budgetary insertions and kickbacks schemes. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Pero si Justice Committee Vice Chair Keith Flores muling iginiit ang requirement na kailangan may personal knowledge ang mismong naghain ng impeachment complaint. But Ang ina niya. Kailangan may personal knowledge ha. Tandaan ninyo yung mga ginagamit nila rito ha, na mga terms ha. Kailangan meron kang personal knowledge. Putsang inang yan. Itong mga nagpa-file ng impeachment kay VP Sara, may personal knowledge yan. Kapag sinabi mo may personal knowledge, kailangan kasama ka dun sa scheme. Tama? Oh, kailangan kasama ka dun sa scheme. Yung nag-file mismo ha, kailangan kasama sa scheme. Sino magfa-file ng impeachment complaint kay VP Sara? Makabayan Black, may personal knowledge sila dyan sa mga corruption na sinasabi nila? Wala. Bakit? Kasi nga, puro hearsay yan. Sa tingin namin ganito, puro spekulasyon yan. Pag sinabi mo mayroon kang personal knowledge, kasama ka mismo doon. Sa gumawa nung krimen. Halimbawa, ikaw ay may pinatay kayo. Grupo kayo. Oh. Kasama ka doon sa grupo na yun. Look out ka, let's say for example. O ayan, yan yung mga personal knowledge. Look out po ako kasama talaga nila ako. Kaya lang, hindi ko gusto yung ginawa nila. Ang usapan namin, sa sampal-sampalin lang nila, pinatay nila. O, so yun ang merong personal knowledge. Ganun, kalalim yung kaalaman mo dapat doon sa krimen kapag final mo. So ngayon, ginamit nila to dito kay Bongbong ha. Yung personal knowledge. So tingnan natin kung itong impeachment kay Inday Sara magpo-push through. Ang sinasabi niya, kailangan may personal knowledge yung nasasampa ng kaso sa isang tao para masabi mo na sufficient to in form and substance. O, ayan ha. have to go back to the verification again, Madam Chair, that the information contained in the impeachment complaint must be true and correct based on their personal knowledge and on authentic documents. We already know that former Congressman Zaldico is not here. Sa huling natalo ang motion na ideklarang sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint kung saan 7 lamang ang Tingnan mo ang bumoto sa impeachment pabor dito sa Makabayan, 7. So itong mga Makabayan lawmakers na ito siguro, sila yung 7. Mantakin mo hindi sila bumoto na sufficient in form and substance yung isang impeachment complaint. Kasama naman halos parehas yung yung sa kabila, yung sa kay De Jesus, itong mga complaint ng mga ng Makabayan, 3 lang kaya tayo sa Makabayan, yung kay De Jesus 5. Yung 3 doon sa 5 ni De Jesus, kaparehas noong sa Makabayan Yung 2 lang doon, yung sa ICC, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte at saka yung drug use. Yun yung 2, but yung 3, yung betrayal of public trust, yung paggamit ng pondo, kickback, and so on and so forth, parehas Bakit hindi sila bumoto doon sa impeachment complaint ni De Jesus, di ba? So alam mo talaga na wala yan. Tangina niya, kunyari lang yung mga yan. pumabor at 39 ang tumutol. Dismayado rito ang Makabayan Bloc. Tingin nila tila nag-abogado ang ilang kongresista sa Pangulo. Napakahusay na pagpaliwanag po ng ibang mga kasamahan natin, katulad ni na Ba't parang hindi kayo galit? Parang hindi kayo nagagaganon. Ba't di kayo nagsisigaw? Nung nakaraan ito si Claire, sino to? Hindi si Claire Castro to. Si Castro, itong putang ng matandang child abuser. Convicted criminal, hype na yan. Nagsisigaw sila, impeach Sara now. Ba't ngayon walang gumaganyan? Walang yung mahaba-baba na kasama nyo na gusto magpa-impeach kay BP Sara. Ba't hindi kayo sumisigaw ng impeach BBM now? Reklamo lang kayo, nag-abogado lang sila. Lahat naman kayo nag-abogado Lahat naman kayo pinagtatanggol nyo si Bongbong, kunyari pa kayo. Congressman Irice, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto.
So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Pero itinanggi ito ng liderato ng House Committee on Justice. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Utangin na yan. Ay, alam namin, aso ka eh. Chua, alam namin, aso ka ni Bongbong. Alam namin, aso ka ni Romualdez. Alam namin, aso ka nung magpinsan na yan. Paano kami maniniwala sa'yo? Hindi ba panay nga ang trabaho nyo sa mga Duterte? Sa Quadcom ninyo, sa Tricom ninyo, at kung ano-anong com ninyo. Putangin lang yan. Lahat ng ginawa ni Bongbong sa inyo, tama eh. Di ba ang tawag nyo nga sa kanya, ang mahal naming Pangulo? Ayan si si Luis, yung committee chairwoman. Di ba? Salamat kay Speaker. Salamat kay Speaker. Putangin na, ang dami-dami yung mga video na ganyan. Tapos sasabihin nyo, di kayo nag-aabogado kay Romualdez, tsaka kay kay Bongbong. Sinabi nyo nga, si Romualdez ang pinakamagaling na House Speaker eh. Sa buong history ng Pilipinas. Tapos di kayo nag-aabogado. Tangin na niya, may aamin ba na kriminal? Meron bang magnanakaw na aamin na nagnakaw siya? Meron bang asawa na nangaliwa na umamin na nangaliwa siya? Because pagbibigay po ng opinyon ng bawat isa, ipaliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. Sa Lunes, February 9, mag-aaproba ng committee report at itatransmit ito sa plenaryo. Doon pagbobotohan pa ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice. Maniniwala ka pa dyan. Sinasabi kasi nila, hindi pa patay. Hindi pa patay. Kasi maggagawa ng committee report, yung Committee on Justice, na nagsasabi na binabasura nila yung dalawa. Ngayon, at least 1/3 daw ng mga congressman kailangan mag-oppose para mapilitan ang Committee on Justice na i-move yan to the next level. Sa tingin mo, binibigyan pa nila kayo ng false hope, sa tingin ninyo, marireverse pa yan. Natatandaan nyo yung sinabi ni Marcoleta patungkol doon sa unanimous decision ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara. Unanimous decision, kahit anong motion for reconsideration mo. Kung yung 11 o yung 13, kung ilang mahistrado yan, o 11 sabihin na natin, kung yung 11 unanimously, sa tingin nila, mali yung impeachment ni VP Sara. Hindi mo pwedeng baguhin yung utak ng 11. May mabago kang isa, dalawa. But never na makukuha mo yung majority noong mga huwes dahil nagdesisyon na sila eh. The decision is final and executory. So ganoon din dito. Oo, inidesisyonan na yan ng Committee on Justice. You think etong mga congressman na ito na hawak sa liig ng administrasyon, sa tingin ninyo, will vote na i-overturn yung decision ng Committee on Justice ng Congress? Tangina, malabo pa yan sa tubig ng Imbornal na walang linis sa loob ng 100 years. Ganun kalabo yan. Sobrang labo niyan mga bossing. Kaya wala na ito, patay na ito. Aabangan na lang natin kung ano ang gagamitin nilang basihan para yung impeachment ni VP Sara ay mag-move to the next level. Yun yung aabangan natin. Oo, kasi sigurado ako, without even flinching and winking or blinking an eye, sigurado ako na mag-move forward yan. Ginamit nila dito yung personal knowledge. Tingnan natin kung yung mga magfa-file ng kaso kay Inday Sara may mga personal knowledge patungkol sa sinasabi nilang corruption ni Inday Sara. Tingnan natin. Di ba? O hindi. Nagbabalita mo. Yan. Tingnan naman natin yung iba pang mga balita patungkol dito. Alam mo, gustong-gusto ko pa rin tong binabalita. Hindi to malungkot Huwag kayo malungkot na itong itong balitang ito ay wala ng kahit na hindi ma-impeach si Bongbong, the fact na meron ng impeachment complaint sa kanya, it means wala na siyang kapangyarihan. So huwag kayong malungkot na naibasura ito, huwag kayong manggigil because again, 2 years na lang. 2 years na lang nasa kamay na ulit natin yung kapangyarihan na maglagay ng mga kandidato or ng mga politiko diyan sa mga posisyon sa gobyerno. Oo, gusto ko lang iparamdam sa inyo yung kabobohan natin pare-pareho of putting people in the government na putang ina walang ginawa kundi kahayupan sa buong buhay nila. Nagnakaw si Marcos Sr., nagnakaw si Imelda Marcos. Anong ine-expect nyong gagawin ng anak? Kaya nga,
Nako po, wala talaga. Wala talagang pag-asa ang bayang Pilipinas kapag tatanga-tanga tayo sa pagboto. Kaya ngayon pa lang, nangangampanya na ako sa inyo na ang iboto na natin sa susunod na mga eleksyon yung mga talagang wala malilinis ang mga track record. Gagawa tayo ng mga content para isa-isahin kung sino-sino itong mga putangin na nito. Ba't hindi natin dapat iboto itong mga to? Pakinggan naman natin itong isang balita patungkol dyan. Your statement po sana na ngayong dineklarang insufficient po itong insufficient in substance itong dalawang reklamo, patay na po sa Committee on Justice itong impeachment complaint against PBBM. As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed. Di ba? Kung pwede pa palang may reverse, bakit hindi nyo na pinatuloy? Ganun ang uso. And still reverse. Alam mo, sumusubo eh. Sabi niya, yung katulad ng sinabi ko kanina, pagbobotohan pa ng plenaryo kung yung committee report ay aayunan nila o hindi. Pwede pa daw yan mabuhay. Utangin lang yan. Hindi sana binuhay nyo na dyan. Dyan pa lang, pinadiretso nyo na. Para hindi tayo halatang halata na inaabogado natin si Bongbong. Anak ng tinapay kayo, naubo tuloy ako. Nakita ko pala yung mukha nito, naubo na ako eh. Sana lang talaga, pinatuloy natin yan doon sa next level para talagang magkaalaman whether talaga bang gusto natin itong impeachment na ito o palabas lang natin. By at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, no? So, this committee report, of course, which contains the determination that both complaints are insufficient in substance, when taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead. Pinapaandaran pa kayo. Hindi pa daw yan patay. Tanga na lang ang maniniwala dyan. Kayo-kayo na lang ang maniniwala dyan sa mga pinagsasasabi ninyo. Pakinggan naman natin yung balita kung anong masasabi ni Bongbong Marcos o ng kanyang kampo patungkol dito sa pagbasura ng kanyang basurang impeachment. Nagpasalamat naman ng palasyo matapos ibasura ng komite ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Nagpasalamat ang Malacanang, palakpakan. Nagpasalamat ang Malacanang. Natatandaan niyo si Inday Sara noong dinismiss yung kanyang impeachment. Ano sabi ni Inday? Sayang, whether mag-push yan or hindi, ready na kami. We're ready for a bloodbath. Pero dito nagpapasalamat siya, thank you. Thank you, binigyan nyo na naman ako ng isang buong taon para abusuin ko yung pondo ng taong bayan. Tandaan ninyo sino-sino yung mga congressman na yan. Kung sino-sino yung mga congressman na yan na nag-dismiss na itong mga ni Bongbong, tandaan nyo, putangin na ninyo, iboto nyo ulit yan sa mga distrito nyo Iboto nyo ulit yung mga yan. Putang ina nyo, tingnan ninyo, yung distrito ninyo, ang bubulok. Tingnan ninyo, yung mga politiko ninyo, ang yayaman. Tingnan ninyo kayo, may hirap pa rin. But anyway, sabi ng Malacanang, salamat sa kanyang mga abogado sa Kongreso dahil hindi na matutuloy ang kanyang impeachment. Marcel Alili. Marcel, nakarating na ba mismo sa Pangulo ang naging botohan sa Kamara? Yes, Gigi, pinagbigay alam na nga kay Pangulong Bongbong Marcos yung naging resulta nitong botohan tungkol doon sa kung sufficient nga ba in substance etong dalawang impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natuwa ang Pangulo dahil sa development na ito at sa naging boto ng mga mababatas dito sa impeachment complaint laban sa kanya. Mulat sa pool naman daw kasi ay tiwala ang Pangulo na walang merito, walang basihan para mapa-impeach siya mula sa Malacanang dahil una
sa lahat, wala naman daw siyang nilalabag na anumang batas at wala raw siyang ginagawang masama para maging basehan para mapatalsik siya mula sa pwesto. Bagamat sinabi nga ng ilang kongresista na hindi pa maituturing na talagang naibasura ng tuluyan itong impeachment complaint laban sa Pangulo, sinabi ni Yuse Castro na tingin nila ay panahon na para mag-move forward dahil ang gusto daw ng Pangulo ngayon pagtuunan na ng pansin yung issue ng ekonomiya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Ano daw? Totoo ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya. Paano niya pa iangat yung ekonomiya? Tangina niyan, lubog na tayo. Yung sasabihin ito. Ang inaangat na lang niyan yung amats niya eh. Oh, ekonomiya, hindi na niyan kayang iangat. Ikaw naman, Claire Castro, naniniwala ka dyan? Ikaw kaya ka nasasampal eh. Oh, move forward na daw. Oh, tapos na kayong nakawan. Oh, tapos na yung mga reklamo. Nakuha na nila yung pera. Move forward na. O, ganyan lang ang ginagawa nila. Gagawa ng kabulastugan, hindi makakasuhan, move forward na. Tapos tayo naman, mga tanga, iboboto natin ulit. Utang ina niyan. Sige. Sabi ko nga sa inyo, kung ako lang, okay lang ako. Maayos ang buhay ko eh. Paano kayo? Paano ikaw na nanonood dyan, na nagpapakahirap, nagkukudkud dyan sa ibang bansa? Tapos putang ina, yung pera mo, ninanakaw lang na itong mga ito. Paano ka na? Paano na kinabukasan ng anak mo? Na araw-araw, kabado ka kung may mangyayaring masama sa kanya dahil sa pagtaas ng krimen sa Pilipinas. O, paano na? Paano na kung ang edukasyon sa Pilipinas ipababa ng pababa? O, yung kalidad. Tapos, yung nagpapaaral ka pa. Paano na yan? Magiging tanga yung anak mo sa hinaharap. O, sige, boto mo pa. At Maricel, nasubaybayan daw ba ng Pangulo ang pagdinig sa House Justice Committee? Well, Jiggy, ang kwento ni Yuse Castro, hindi ito personal na napanood ni Pangulong Bongbong Marcos habang ginagawa yung deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi niya napanonoorin yan. Alam niya na yan. Tangina, sa laki ba naman ang inilagay niya sa mga yan? Di umano. Oh, sa laki ng inilagay niya dyan, putya, dami niyang abogado. Mantakin mo, 40? 40 yung bumoto na patayin yung impeachment complaint na yan. So, ganun karami abogado niya. Hindi lang yan, 300 yan dyan sa plenaryo. Inang yan. Tungkol sa kanyang impeachment dahil meron daw itong dinaluhan na isang private meeting, meron din daw siyang pinuntahan na isang event. Gayunman, sila na raw yung nagbigay impormasyon kay PBBM kung ano nga yung nangyari. Pero makikita naman daw na tiwala si PBBM na walang patutubuhan itong impeachment complaint. Wait, busy pala si BBM Oh, kita natin busy pala si BBM maglinis na imbornal. Utangin ng presidente yan. Ay, sorry. Oh, busy si BBM maglinis ng imbornal. Anak ng tinapay. Trabaho ba presidente yan maglinis ng imbornal? Okay lang ina niya. Paano mamayangat ang ekonomiya kung naglilinis ka ng imbornal? Anak ng tinapay. Wala na ibang gagawa niyan. Kailangan puntahan yan, pasinayaan yan, yung mga paglilinis ng mga estero na yan. Wala ka talagang utak. Utang ina. Walang iya talaga itong mga ito. Impeachment complaint. Kasi kung makikita natin, Jiggy, wala rin namang inanunsyo ang Malacanang na bumuo na ng legal team ang Pangulo para panghawakan itong kaso na isinampal laban sa kanya. Of course, tingnan ninyo, sa kanila na mismo nang galing. Wala silang binuo na legal team para magtanggol sa kanila. Ibig sabihin, alam nila that this will not push through. Inday Sara, mulat-mula pa, ready na siya. Ready na yung kanyang impeachment defense team. Natuloy o hindi, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-aaral kung paano nila lulusutan ito. Kasi alam nila na somehow, lulusot yan. Haharapin nila yan. Pero ito si Bongbong, never siyang nagbuo ng legal team para depensahan siya. Bakit? Kasi alam niya, safe na safe siya. Alam niya yan na ang Congress hindi papayag na malibing siya dahil kasama sila Sila gumawa ng krimen Hindi ba? Pwede ba naman yun? Kasapakat ka sa krimen tapos yung leader ninyo kaya yung mga mamantika yung mga labi nyo. Dahil yung leader ninyo, magaling na leader ibinahagi niya sa inyo yung kayamanan O ipakukulong nyo yan. Pag pinakulong nyo, nagsalita yan, dinadamay kayo. Di ba? So hindi sila nagbuo ng legal team kasi nga, matindi na yung legal team nila, ilang congressman yan.
Magsisimula yan sa Kongreso Anak ng tinapay. Actually, yung mga insertion na yan, yung mga amendments na yan, mga kung ano-anong program appropriations na yan. Putangin na yan, Congress ang nag-a-approve niya. Congress ang naglalagay niyan sa dokumento. Pipirmahan lang nito ni Bongbong. Bongbong mag-uutos, Congress ang gagawa, i-approve lang ni Bongbong. Kasimple-simple lang naman kay Bongbong. Wala naman, putangin na ninyo. Kung saan nyo ilagay yan, wala akong pakialam. Basta kailangan yung komisyon ko. 25 billion, sabi ni Saldi ko Yung komisyon ko, makuha ko. Wala akong paki kung paano nyo imamagic yan Pipirmahan ko lang yan. Basta putangin na ninyo. Yung komisyon ko, ibigay nyo. Ganun lang naman yan O hindi siya nagbuo ng legal team, alam niya na safe siya. Yan din yung batikos ng ilang mga kritiko na kaya naman tiwala itong si PBBM pagdating dun sa impeachment cases laban sa kanya dahil puro mga kakampi niya yung mga miyembro ng House of Representatives. Pero pinabulaanan niya ng Malacanang. Sinasabi nila hindi raw sinubukan na impluwensyahan ng Pangulo kung ano man yung mangyayari. Utangin na yan. May sinabi ba yung mga taga Malacanang na totoo? Wala ba sinabi totoo mga yan? Lahat naman ng pinagsasabi ng mga yan, puros kabalbalan So sinong maniniwala na hindi nila inimpluwensyahan yung mga yan? Katulad nga na sinasabi ko sa inyo, Congress ang gagawa ng krimen, Presidente pipirma. Tapos hati-hati na sila. Hati-hati na sila. Ganun yung tanongin mo Presidente, paano nangyari? Hindi ko alam. Basta may pera dito, okay ako dyan. Saan nila ilagay yan? Sa kabilang tenga, sa butas ng ilong, wala akong pake. Kung saan nila ilagay yung proyekto, basta ibigay nila sa akin yung pera tapos ang usapan. Yun lang naman yan dito sa proseso ng impeachment. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers. Inang mahina yan. Mahina ba yan? Hindi nga kayo nagpakita ng ebidensya kung pinag-usapan yung ebidensya, malalaman mo lang na mahina yung kaso pag yan nasa korte na. Pag yan nasa korte na. Kung ano yung kasi ang lumalabas yan, itong Committee on Justice, sila yung parang piskal. Sila yung magsasabi whether aakyat to sa susunod na level o hindi. Pero diyan pa lang pinatay nila, hindi daw siya sufficient in substance sa laman. Bakit? Nakita nyo ba yung laman ng yung mga ebidensya? Binasa nyo na ba? Sa loob ng isang araw, matatapos mong basahin lahat yan? Maricel, kailan daw ulit magpapakita sa publiko o lalabas ng Malacanang ang Pangulo? Gigi, base doon sa media advisory na ibinigay sa atin ng Malacanang, merong aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos bukas dyan sa may San Juan at meron din siya dyan sa may Pasay. Parehong mangyayari yan bukas, araw ng Huwebes. Kung matutuloy ang pagdalo ni PBBM dyan sa dalawang events na yan, yan ang unang beses na magpapakita ang Pangulo sa publiko mula nang madiagnose siya ng diverticulitis. Noong nakaraang linggo, mahigit 1 week na kasi mula nang madiagnose siya at dalhin siya dyan sa St. Luke's Hospital at mula noon, puro mga events lamang. Yan, so diverticulitis na naman. Ano pa mga balita natin? Lahat yan, natin. Ipakita natin lahat yan para siksik, liglig, umaapaw ang ating araw ngayon. Walang basbas ng Pangulo ang pagbasura, ayoko na yan. Dito naman tayo sa may nabigong kudita dyan sa Senado. Sige, pasok. Patalsik ngayong araw si Senate President Tito Soto. Sa tulong daw yan ng mga kakampi niya sa mayorya. Sa gitna ng issue sa liderato ng Senado, lumutang din ang ideya ng term sharing sa pagitan ni Soto at Senator Loren Legarda. Sige, sabihin na natin kung ano nangyari dito. Ganito nangyari dito. Si Loren Legarda, may kadimonyohan talaga. Ang ginawa ni Loren Legarda, lumapit siya sa minority para humingi ng tulong sa kanila to become Senate President. Ngayon, itong mga taga-minority, ayaw nila na siya. Sabi nila, hindi, ganito na lang. Okay lang kami na magpalit ang liderato, pero meron na kaming kandidato. Meron na kaming, sa minority, meron na kaming gustong maging Senate President. Kung sakali na may mga kumampi sa amin para kunin niya ang yung Senate President. Kasi it's always a threat. Hindi naman yan ang Senate Presidency, ganito kasi yan. Ang Senate Presidency, hindi yan siya parang yung merong term na dapat na, hindi siya katulad ng Presidente, 6 years, 10 years. Yung Senate President, yung pagiging Senate President, ang term niyan, yung buong 3 taon, halimbawa yung 20th Congress, yung buong 3 taon na yan. Yung buong 3 taon, pag naupo ka dyan, within that period of time, anytime, pwedeng mawala sa iyo yung pagiging Senate President mo. Depende sa performance mo. Kung busog sa'yo yung mga senador mo, gusto ka nila. Pero syempre, kapag masyado kang mahigpit sa isa, syempre, ayaw sa'yo niyan. So yung isa na yan, para mawala ka dyan, dahil ayaw sa'yo niyan, hanap yan ng mga kasama para matanggal ka dyan.
Diyan sa Senado ganyan dyan. Hindi yan katulad ng Congress na sobrang dami kasi ng mga congressman. Kaya napakahirap i-manipulate. Pero dito sa Senado, iilan lang sila. Napakadaling i-manipulate. Kaya yung ano na yan, yung pagiging Senate President, hindi yan forever. Pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na session, no, susunod na linggo, sa susunod na buwan, pwedeng wala ka na dyan. Depende sa performance mo. Kasi hati yan eh. So kung nasa iyo ang majority, gusto nila na nandiyan ka. Pero kung nasa iyo, kung ayaw na sa iyo ng majority, pupunta yung mga yan, yung iba dyan, doon sa minority, magiging yun yung bagong majority. Siyempre may manok yun. At yung manok nila, siyempre yun yung magpupush ng mga agenda nila. Hindi ba? So ganun yan. Ongoing ang kudita. Araw-araw merong kudita yan. So ito si Loren Legarda lumapit sa minority para suportahan siya na maging Senate President. Ang sabi ng minority, gusto namin kasi si Alan Peter Cayetano. Di kung gusto mo, lipat ka na lang sa amin, suportahan mo na lang kami na mailagay diyan si Alan Peter Cayetano. Putang ina. Nung nalaman ni Loren na hindi uubra yung ano niya, yung gusto niyang maging Senate President. Puta niya, inilabas niya, ichinuchu niya na inaalok siya ng mga kalaban ng minority, inaalok siya na sumama sa kanila. Anak nan siyempre, nung lumabas na yung balita na yan, so umugong-ugong na yung pag-aagaw. Pero ang minority, sabi nga nila, tangin yan. Matagal na namin gustong makuha yan. Sa amin yan nun eh. Kay Chis Escudero yan nun, kinuha nila. Siyempre gusto namin makuha ulit yan. Pero hindi namin priority yan. Siya lumapit sa amin para sumama sa amin tapos biglang pagdating, double agent nga. Kaya sabi ko sa inyo, usong-uso double agent ngayon. Yan si Loren Legarda. Ano yan? Wala mang kwentang tao talaga yan. Tingnan mo, hindi nga niya sinusuportahan yung anak niya nasilibiste dun sa mga isinisiwalat niya. Siya nga ang pinupuntahan ng mga politiko para patahimikin yung anak niya Siya mismo ang nagpapatahimik sa anak niya. Huwag ka nang magsalita. Kaya nga umiiyak yung bata kasi sinusuway niya na yung nanay niya Dahil ayaw na nung nanay niya yung ginagawa niya. Even yung tatay niya, ayaw na yung ginagawa niya. Pero ginagawa pa rin ng bata. Kaya nga somehow, bilib pa rin ako dito kay Libiste. Kahit umatras yan doon sa impeachment complaint. Alam din naman nila siguro na walang mangyayari sa impeachment complaint na yan. Pero the kid has always been consistent in terms of exposing yung mga kabulastugan sa Senado. Ito ba si Loren? Ina-expose ba yung katiwalaan sa Senado? Sa Kongreso, ina-expose ng anak niya. Tinutulungan ba nito ni Loren? Hindi. So talagang matindi. Ngayon, nakita nila Tito Soto, it doesn't matter naman if you are the Senate President, if you're a member of the majority, kahit sinong Senate President dyan, yung yung personal interest mo, mapagsisilbihan ng Senate President mo. So ngayon, ang pinag-uusapan nila ngayon, isi-share na lang nila para hindi magmukhang gahaman sa kapangyarihan si Tito Soto, isi-share na lang niya yung power kay Loren Legarda. Baka paupuin pa rin nila si Loren Legarda. Di syempre pagka may bagong Senate President. Ang pangit naman kung magkakaroon ulit ng panibagong Senate President after a week, napaka-unstable naman ng Senate pagka ganun, diba? Pero if you're gonna look at it, mga bossing, si Tito Soto, ilan na lang sila? Nakita niyo yung picture na inilabas ni Pangilinan? Ilang piraso na lang sila. Dati 15 yun Ngayon parang lalabing isa na lang sila. Nagkataon nga lang daw, wala si Senator Bato. Kaya nagkulang talaga ng numero etong mga nasa Senado. Pero wala man sa kanila. Wala man sa kanilang isip whether palitan niya o hindi. Ang concern lang naman nila is kailangan talaga yung mailalagay dyan na Senate President, yung hindi ilalaglag yung mga kasama nila sa Senado. Kasi kakasuhan na si Chis, kakasuhan na si Villanueva, kakasuhan na si Jinggoy dyan sa flood control scandal. Bakit sila? Bakit sila ang kakasuhan? Bakit hindi kasuhan unang-una itong mga taga-DPWH at saka si Bongbong, si Romualdez at saka yung anak niya? Diba? So bakit inuna? So pumapayag si Tito Soto na babuyin yung Senado. And we hope na sana ang totoong ikulong yung mga talagang nagnakaw sa pera ng taong bayan, because yung Senado wala naman silang kapangyarihan to disburse money. Ang may kapangyarihan to disburse money is DBM, DPWH at syempre yung executive. Pakinggan natin itong itong balitan to. Narito ang aking report.
Hearing none. Motion's approved. Mismong si Senate President Tito Soto na ang nagkumpirmang nagkaroon ulit ng pagkatangkang palitan siya bilang leader ng Senado. Pero napigilan daw ito ng mga kasama niya sa mayorya. Hindi naman daw nag-alala si Soto kahit pa umugong muli kaninang hapon na posible siyang mapalitan bilang leader ng Senado. Handa raw siyang gampanan anumang papel ang ibigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Nakatuwaan lang Ginagawa lang kayong katuwaan ni Tito Sen Better ask them. Wala akong alam. I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Lumutang muli ang pangalan ni Senator Loren Legarda na umuning papalit kay Soto. Si Legarda ang tumayong presiding officer at umupo sa rostrum nang bumalik ang sesyon mula sa break ngayong hapon. Kanina, nakuha pang magbiro ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at tinawag na Madam President, Senadora Loren Legarda. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the Ay na, kinikilig yan si Loren Legarda. Lakas tama. Lakas tama. Yan lang kasi yung pagkakataon para matawag siyang president. Hindi naman kasi, yung mga, alam nyo, ang pagiging presidente ng Pilipinas. Diyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Parang si Tito Soto, kaya nga ayaw niya nang alisin sa kanya yung pagiging Senate President because that's the only way para maging presidente siya ng isang institusyon. Tito Soto cannot be vice president. More so, cannot be president. Same as si Loren Legarda. Syempre, lalong-lalo na si Riz Ontiveros. Nasa guhit ng palad ng isang tao ang pagiging presidente at hindi lang extraordinary na kasikatan ang dapat meron ka in order for you to become president or at least makasama dun sa contention ng mga magiging presidente sa Pilipinas. Hindi yan siya parang, gusto ko maging presidente, tatakbo ko. Hindi yan, nuisance yan. Si Panfilo Lacson, si Pacquiao, wala talaga sa mga guhit ng palad nila yan. If you remember, si Binay nga, lakas-lakas na yan. Binay na yan, ha. Si Miriam Defensor Santiago, lakas-lakas na yan. Miriam Defensor, talino na yan. Hindi naging presidente yan, ha. Sila De Venecia, at kung sino-sino pa, napakarami na mga magagaling na nag-try pero hindi nagtagumpay. Bakit? Nasa guhit ng palad yan. You have to be extraordinary, yung pagiging sikat, yung pagiging magaling, kailangan extraordinary para mapag-usapan man lang na pwede kang maging presidente. Kaya taing-tayo sila dito sa mga Senate President because this is the only way or the only time na matawag silang president. Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Sabi naman ni Soto na pagkatuwaan lang daw nila ito pero kinumpirma rin niyang plano nilang paupuin bilang Senate President si Legarda bago matapos ang 20th Congress. Sagot ito ng leader ng Senado sa tanong kung totoo bang may term sharing o hatian ng termino sa Senate Presidency. Bago ang sesyon, nag-post pa ng picture si Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita silang siyam na senador mula sa... Siyam. Sa siyam na sila, wala yung 2 bilyar dyan. Kasama yung 2 bilyar dyan, meron na silang 11. O meron pang isa dyan, yung Cayetano. So 12. O nasa na ba ibang mga senador na kalyad? Si Lito Lapid, wala din dyan. O pero bakit wala sila dyan? Medyo kabahan ka na. O kasi kung talaga nagpapakita ka ng lakas, dapat kompleto kayo dyan ng 15. Pero ang naipakita mo na lang, isisiyam kayo, nako, delikado. Delikado yan. Oo, so walang forever, Tito Soto, tandaan mo yan. Hindi habang panahon ay nandiyan ka sa kapangyarihan, natatapos din yan. Sabi nga natin, lahat na nagsisimula, natatapos din yan. Majority block at magkatabi pa si Soto at Legarda. Ang caption, power sharing. Matapos ang sesyon, naggrupi pa ang mga senador. Ayon kay Senator Zubiri, nananatiling malakas at united ang mayorya ng Senado. Yan ha. Naman tayo pakialam. Ang concern lang naman natin is yung impeachment yung impeachment ni BP Sara Duterte. Yun lang naman ang concern natin . Pero lastly, pag-usapan natin itong isang balitang ito. Blue Ribbon Draft Report lumabas na at kakasuhan na yung mga senador. Inire-rekomendang kasuhan ng ilang dati at kasalukuyang senador at iba pang opisyal sa draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal. Kabilang sa pinakakasuhan, sina Senador Jigoy Estrada,
Joel Villanueva at Cheese Escudero. Ito yung actually naging reason bakit parang nagkaroon ng shake-up dyan sa Senado. Kasi nga, hindi talaga nagustuhan ng iblang mga senador na ang subject sa pagnanakaw sa Pilipinas, senador. Kasi kapag pumayag ka rito, parang sinasabi mo na ang magnanakaw sa Pilipinas, Senado. Ikaw bilang ama ng tahanang ito, hindi ka papayag na yung tahanan mo, sasabihin na, pamilya mangkukulam yan. Pamilya mga magnanakaw yan. Pamilya ng mga ganito. Hindi ka papayag na mangyari yun sa tahanan mo. So bilang isang presidente ng institusyon na yan, poprotektahan mo. Pero hindi. Or, hindi mo man poprotektahan, hindi ka papayag na ba't kami lang? Bakit sa Senado lang? Sa Congress ganyan. Natatandaan ninyo, ang tindi ni Cheese Escudero noon, nakikipag-away talaga siya sa Congress. O na bakit parang sinisisi nyo kami? Kayong may kasalanan. Sa inyo nagsisimula. Kumbaga, ine-expose si Cheese Escudero yung kakulangan ng Kongreso. Kaya yung Congress, hindi mabanat-banatan yung Senate noon. Ngayon, nung naging si Soto yung senador, putya pinabayaan niya na ang maging fall guy na para lang masabi na may mga naiimbestigahan at may mga mangkukulong. Mga senador ang ginagamit ng mga sacrificial lamb. Bilang ama ng Senado, dapat hindi ka pumapayag sa ganyan. Ibig sabihin, hindi siya naging mabuti, hindi siya naging magaling na leader dahil pinabayaan niya na yung kanyang mga senador ay maging subject to corruption. Subject to corruption, ha? Kung akong Senate President dito, sabihin ko, okay lang man na marekomendang makasuhan itong mga senador. Pero dapat makasuhan din yung mga congressman na lumabas dito yung mga pangalan. Ang daming sinabing congressman ni Diskaya. Ang daming sinabi ni Pampilo Lacson na 70 daw na mga congressman ang contractor sa Congress tapos biglang wala na, biglang putangin na niyan. For the longest time, Congress ang binabatikos dito, biglang senador yung makukulong. Anak ng tinapay Kaya sabi ko wala na talaga itong pag-asa. Itong Congress, itong Senate, wala na to. Dapat buwagin na talaga yan. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mayan, napag-usapan na ba ng mga senador itong draft report ng Blue Ribbon? Yes, Jiggy. Nagpulong na ngayong kaninang hapon lamang yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na mula sa majority block para pag-usapan nga yung laman ng sinasabing draft partial committee report kaugnay sa mga ginawang pagdinig sa flood control scandal. Pero bago yan, nakapanayam natin o na-interview natin Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay kinumpirma nga yan na kasama sa rekomendasyon ng draft partial committee report na yan ang pagpapakaso sa na dati at kasalukuyang mga mambabatas. So sino-sino ba yan? Kasama dyan sa draft report ni Jiki yung rekomendasyon na kasuhan sila Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senators Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva at dating Congresswoman Mitch Kahayon-Uy. At ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung rekomendasyon na yan ng paghahabla sa ilang mga mambabatas, wala naman daw yan kinaibahan sa nauna ng rekomendasyon ng Department of Justice at ng Ombudsman laban sa ilang mga nabanggit na mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. All of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. So as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities. So, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, and Sandro Marcos are marked safe. They are all safe from corruption, therefore pwede na sila magnakaw ulit. Hindi sila kasama eh. Ibig sabihin nandyan walang problema. Jiggy, nauna nang itinanggi ng mga nadadawit na senador na may kinalaman sila o kasama ba sila sa pumikbak dyan sa sinasabing flood control projects na yan. Bagamat ang ilan sa kanila, gaya nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, ay na-link nga ng ilan sa mga tumayo na testigo at resource persons doon sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, gaya na lamang ni Engineer Alcantara at gayon din na nung dating Undersecretary ng DPWH. Samantala, nakausap ko mismo sa Senator Joel Villanueva at tinanong ko siya, ano bang reaction niya doon sa charges na sinasabi at nire-recommend ng committee report na i-file against him na may kinalaman sa flood control scandal. At narito ang bahagi ng aking panayam sa kanya. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon. Sending, sir, the draft report, sir. It's just a draft yet. Draft pa lang, sir.
Pero may ilang senador na rin, may mga pumirma na bang senador dito sa draft report? At may balita, di ba, na may pumirma pero bumawi para pag-aralan muna. Tama ka, Jiggy. Routed kasi or sinimulan kasing paikutin yung draft partial committee report na yan kahapon. At sabi ni Senator Ping Lacson, nakakuha siya ng 7 pirma kasama yung kanyang sarili. So aside from Senator Ping Lacson, sino-sino pa ba yung mga pumirma? Senator Mig Zubiri, Senator JV Ejercito, Senator Win Gatchalian, Senator Ma'am Aquino, Kiko Pangilinan, and Risa Hontiveros. Pero tama ka, after a few hours, bumawi yung 3 senador ng kanilang pirma. So yung mga bumawi, sila Senators Mig Zubiri, JV Ejercito, and Win Gatchalian. Ang sabi nila, kailangan kasi nilang pag-aralan muna yung laman talaga, no? At aminado naman din talaga, Senator Ping Lacson, na may complexity talaga. At syempre, may issue talaga kung sino-sino yung mga nadawit na pangalan, kasama na yung kanilang mga kasamahan dito sa Senado. So naiintindihan daw ni Senator Ping Lacson yung pagbawi ng ilang mga senador sa kanilang pirma. Hindi raw masama ang loob niya dyan, as long as nasa rules naman kasi talaga nila na dapat bago pumirma ay aralin muna yung mismong committee report. Kumbaga, Jiggy, naging nakagawian na lang kasi in the recent past na iniikot na lang basta, routed na lang basta yung committee report. Pero kung tutuusin daw talaga, dapat pinagpupulungan pa yan ng mga miyembro ng komite. Samantala, sabi ni Senator Ping Lacson, bukas siya sa ano bang magiging rekomendasyon ng kanyang mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee na posibleng ipadagdag o ipabawas doon sa nai-route na o naiikot na draft partial committee report. Pero nanindigan si Senator Ping Lacson na paninindigan niya na dapat manatili yung... Tsaka ano na rin to, lumabas na rin yung parang draft ng committee report at hindi pa, mo ko nga kung tapos na ba itong Senate Blue Ribbon Committee ito, ba't naglabas na sila ng committee report eh? Tapos na ba? Hanggang doon na lang? Hindi natin alam kung tapos na talaga. Pero the fact na lumabas na ito, ibig sabihin, para may go signal na ito sa ombudsman at saka dyan sa DOJ, nasampahan na ng kaso itong mga to. Yun lang naman ang importante kay Ping Lacson eh. Oo, yung masampahan ng kaso yung mga kasamahan niya. Hindi naman talaga importante sa kanya whether anong mangyari rito sa hearing na to or what. Basta naprotektahan na nila yung mga principal nila. Okay na sila doon. No? Basta ang importante, ma-filean ng kaso itong mga ma-filean ng kaso itong mga kapwa niya senador, then okay na yan. Kahit wala nang mangyari rito sa hearing na to, okay na yan. Kasi na sila, kumbaga job well done na sila dyan. Oh, ayan mga bossing, napakahaba nitong ating vlog ha. Oh, inyong i-like, i-share itong ating vlog para makarating po sa kinaukulan at makarating doon sa mga taong walang naiintindihan. Baka sakaling mabago natin ang mga isip ng mga yan. Mabuhay ang bayang Pilipinas, makita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at